Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamayang Pilipino, lalo't higit sa aking kahanay sa 99.9% puwersa itsa puwera. Simentado ng solid gold maging ang kalsada papuntang impyerno. Ibig sabihin po, hindi sapat ang mabuting hangarin lamang. Sandamakmak ang pondo para sa ayuda. Dahil sa maganda po nilang hangarin ng mga politisyan na kuno'y baliktad, ng mga kawatan na kuno'y politisyan. No? Sandamakmak din ang pondo para sa flood control dahil sa mabuting hangarin ng mga kawatan na kuno'y politisyan para sa ating na mga mamayan. Sandamakmak din ng pondo ng housing, again, dahil sa mabubuting hangarin ng mga kawatan na kuno'y politisyan. Ganon din sa edukasyon, sandamakmak din ng pondo. Ngunit, datapwat subalit, lahat po ng pondong yan ay swak sa bulsa nila. Kurakotable funds po ang mga pondo. Lahat ng pondo actually sa gobyerno. Labag sa batas iyon, hindi po ba? Pero ang tanong, nakahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili, bakit po hindi napapanagot sila? Ang simpleng kasagutan po, sapagkat ang meron tayo ay hukumang trial by palakasan nilang mga abusado, traidor, kawatan, land grabber, drug lord, at mamamatay tao sa buong gobyerno. Opo, sa halip na ang hukuman ay kalasag nating mga mamayan at tabak laban sa mga traidor, kawatan, mandarambong, abusado, mamamatay tao, drug lord, land grabber, at iba pang mga ungas sa gobyerno. Abay, napunta sa kanila yung kalasag at tabak. Dahil ang hukuman po natin ay hukumang trial by palakasan. Kaya po, first things first, sa darating po na halalan, vote wisely po tayo. Vote wisely! Sino ba itong si Wisely? Matagal na po nga isinusulong ang kandidatura nito. Pero hindi natin kilala, wala mukha si Wisely noon pa Pero ngayon, meron na po siyang mukha. Si Wisely po ay juror advocate. Pangunahin sa kanyang plataforma ay ang konkretong panukalang amenda sa Bill of Rights para idagdag ang ating karapatan sa hukuman trial by jury. Sa tumbukang usapan, ang panukala po ay amendahan ang Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Doon sa Paragraph 1, ilalagay doon na walang sinuman ang maaring kasuhan ng gobyerno. Maliban na lamang kung mayroong akusasyon o kaya sakdal galing sa grand jury. Tayo pong mga soberanong mga mamayang Pilipino ang bumubuo ng grand jury. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Doon naman po sa Article 3, Section 14, Paragraph 2, ito po ang amenda na nais natin isulong ng ating juror advocate candidates. Ano po? Paragraph 2. Lahat ng akusado, bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado nating mga soberano, trial by jury of we
The sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po si Mr. Juror, si Wisely natin po iboboto. Pangalawa, kailangan si Wisely po ay anti-China. Napaka very, very bad news po sa atin yung wakang China po na yan. Po. At ang susunod pa, kailangan po siya ay pro-impeachment para umiral sa bansa, maghari ang rule of law. At ang isa din sa pinakamahalaga ay kailangan po din siya ay pro-freedom of speech. Malinaw? Ay dapat lang malinaw na. Ngayon, bago po tayo tuluyan paimbulog sa ating buong kilatisan, pahirit muna po ng suporta. Pahirit ng subscription dito po sa ating Juror Advocacy Channel, no po. Mr. Juror Kitkilatis Lagare, ano po. Libre lang subscription po dito, wala kayong alalahanin babayaran. Ganon din po, kung siyempre magustuhan ninyo, paki-like. Paki-like naman, no, ha? At paki-share, gawin po nating viral. Ito pong ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Atin po ito para po sa kapakanan, para po sa mga karapatan at kinabukasan po nating lahing kayo manggi. Ano po? Ng puwersa 99.9% itsapuera. Hindi lamang para sa atin sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi maging po sa mga susunod pa sa lahi till His kingdom come. So sana ay pagbigyan nyo na ako dyan sa aking munting kahilingan. No po? Ay so tayo po ay magpapatuloy na. Malinaw na malinaw po ang ating po ngayong State of the Nation. Sa ilang buwan ay maglalahad na rin na naman ang ating pong Pangulo ng State of the Nation. Pero iba po ang malamang kanyang ilalahad, yung puro pampapogi points sa kanyang administrasyon. Pero ang tunay talagang State of the Nation po natin ay run like hell, by hukumang palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan, land grabber, drug lord at mamamatay tao sa buong gobyerno. Yan naman po talaga Wala ka duda-duda. Yan po ang nangyayari sa buhay nating mga itsapuera since time na ipinagkaloob. Hindi ma-immemorial, pero nung ipinagkaloob na sa atin ng ating kalayaan noong July 4, 1946. Malayang-malaya na. Ang mga kawatan na kuno'y politisyan sa pamahalaan na tayo abusuin pag nakawan. Lupigin, alipinin. No po. So, now, patutunayan po natin yung akin pong kumbaga sentido komon na inilapag. Ang unang-una po, unang-una na argumento po natin riyan ay yun pong kahirapan na bunga ng korupsyon. So pag talaga uugatin po natin, hukumang trial by palakasan equals korupsyon equals rebellion. Tama po ba? Alam niyo, napanood ko nung kahapon o nung isang araw, yung pong kung paano, yung dokumentaryo patungkol po sa pagtatag ng ISIS ng mga Mauti brothers, po. So doon, malinaw na may katibayan naman sila na ito po mga bata pa lang. Mga bata pa lang inuukil-kil na nila sa kamalayan. Yun pong kanilang may mga Muslim na hindi ayaw aminin ito, pero nakalagay talaga sa Quran yun Ano ba yung eskwela nilang yun? Madrasa. So, inuhubog na nila ang kamalayan ng mga bata na tayo ay mga Muslim.
At ating obligasyon, reliyosong obligasyon, ang patayin lahat ng Kristiyano. In fact, ang uunahin ng mga Muslim talaga doon sa nakalagay sa Quran, dahil nabasa ko yung versikulo na yon, ay yung pong mga Jews. Isusunod po nila yung mga Zionist, like yung mga Kano, susunod na nila yung lahat na ng miyembro ng religion, pwera na lang kung Islam. So inutusan po sila na mangidnap, lalo na pagkatapos ng Holy Month of Ramadan. Mangidnap kayo at patayin nyo. Kasi kailangan walang tumatayong non-Muslim. Walang nabubuhay sa mundo na non-Muslim. Yan po ang kanilang objective. Ano po? Maliban na lang kanya, kung ang inyong nakidnap ay magbayad ng ransom. So, hindi lang legal, spiritual, biblical, hindi man biblical, Quranical. Quranical. Kung magbabayad siya ng ransom, pwede niyo pakawalan. Kung siya ay umanib sa Islam, hindi niyo rin siya dapat papatayin. O kaya siya ay magpaalipin sa inyo. Yan po ang mga obligasyon po nila. So, isipin nyo, bata pa lang, musmus pa lang, 9 anyos, 10 anyos, tinitrain na nila, inuhubog na nila ang kaisipan sa ganong pananaw. Diba? Kaya nung umatake na po sila sa Marawi, yung Marawi siege kung tatawagin nila, yung una pong sigwada nang umatake ay yung tropa ng mga bata, ng kabataan. Nagulanta nga yung mga ini-interview yung mga rangers nag-radio daw siya sa high headquarters nila, sa HQ. Sir, may mga lumulusob na rito. Mga bata, ano gagawin namin dito? Siyempre, di ba? Ganon din naman yung NPA. Di ba? Madalas din na kanilang hinuhubog ang kamalayan, yung kabataan. Natatandaan ko nga, nung ako'y nasa Saudi, sumulat sa akin ng tatay ko na sinumbong sa akin na isa kong batang kapatid ay umaanib na sa NPA. Nai-indoctrina na di ba? Sinasabi na sa kanila, tinuturo sa kanila na ito lamang ang bukod tanging pamamaraan ng pagbabago na lipunan. Kailangan revolusyon, kailangan dumaan. Ang ating pong hinahangad na kalayaan ay dumaan sa dulo ng baril. Pero siyempre pa, pagka naluklok na sila sa pwesto, katulad na nangyari sa Russia noon, sino ba yun? Vladimir din yun hindi ba? Lenin o Stalin, di ba? Ano nangyari? Sila naman nag-ariyan, mas malupit pa ng dihama kaysa dun sa hari nila. Sa Tsar, ng Russian Tsar, Ganon din ang nangyari sa China. Kita nyo hanggang ngayon. Umaalman na ngayon yung mga kabataan. At ang ginagawa nilang kilos protesta, let it rot. Sila po ay nag-resign sa kanilang mga trabaho. At ayun, namuhay na lang sila doon sa mga kanilang mga probinsya sa bundok. Tanim-tanim sila doon para makakain, super tipid, pinababayaan na lang nilang mabulok ang gobyerno ni Xi Jinping. Yan ba maganda halimbawa para sa, di ba? Ang Russia, na komunistang partido, nabuwag na Pero gusto ibalik na naman ngayon ni Putin na yan, Putin na yan, So, ang kauna-unang ibubunga ng korupsyon ay kahirapan. Siyempre, pag may kahirapan, gutom, siguro ng mga kabataan. Ang mga nanay at tatay walang masyadong pinagkakitaan.
Walang oportunidad eh. Napupunta lang sa ilang mga korone na nakaupo sa Malacanang at sandamakmak na kayamanan. Hindi pa sila nakokontento. Binibenta nila yung ating mga likas na kayamanan. Yung ating mga minahan. Oho. At lahat na, pati yung tubig, pambirang patliso. Pati yung kuryente na dapat ay mura lang yan. Kasi marami tayong geothermal dito. Plant, kung tutuusin mo, dapat gobyerno nang papatakbo niyan. No? Kasi yung geothermal na yan, likas na kayamanan yan eh. Pati yung hydroelectric power plant, powered by tubig, likas na kayamanan yan. Atin yan. Tayo nagmimiyari niyan. Pero nakikinabang lang yung iilang mga kawatan, no, na protektado ng mga nakaluklok sa pamahalaan. Di po ba? At malamang sa buwatan yan, di ba? Pag kumikita, hindi naman po pwede yung tagapamahalaan, hindi nila bibigyan ng parte. Sila lang magpaparti-parte riyan, no po. Now, pati yung mga land grabber, protektado nila. Pati yung mga drug lord, pambira o ginagawang negosyo hindi po ba? So ito po yung masamang ibinubunga ng ganong kalakaran. Hukuman trial by palakasan equals korupsyon o equals, korupsyon equals kahirapan equals rebellion. So, mga kabataan po natin, imbis na pinag-aaral ng gusto, para lumaki na kapakipakinabang sa isip, sa salita at sa gawa. Nako, napupunta kung saan-saan. Yung iba naman ay napupunta doon sa pagtutulak, runner. No, ha? Yung iba, hindi naman talaga dumudurog, pero pagka naandoon ka sa isang squatter area, may peer pressure yan eh. Pag ikaw ay hindi nakisama sa kanila at maging runner din, basta sabihin nila, supakol ito. So, malamang sa malamang, gagawan ka na ng masama ng iyong mga kapwa-bata. Sa utos, siyempre, nung kanilang naghahari-harian din doon na drug dealer. Di lang yung bata ang pagdidiskita nun, kasama pati mga pamilya. Kaya nasasadlak tayo sa ganung kalagayan, salak po tayo sa basic needs pa lang eh. Pagkain, di ba? Damit na isusuot, bubong sa ating uluhan, edukasyon. Pati yung budget sa edukasyon, ibinubulsa ng mga traidor at kawatan, mga swapang talaga, mga adik talaga sa kape. Kapangyarihan at pera. Kita niyo po yun. Now, mabuti na lang kamo na isalba tayo ng ICC. No, ha? Pero gaya nga sinabi ko, limitado lamang po ang ICC. No, ha? Kung ano lamang ang kanyang mandato, hindi kasama yung pong korupsyon. Ano ba naman ang masama kung hindi kasama ang korupsyon? Ito po, pag-usapan natin. Exhibit number 1. Ito itong si Trump, hindi umubra sa trial by jury ng Amerika. So siya po ay, kasi ang mga mamayan doon may kalasag at tabak laban sa mga abusado, traidor, kawatan, drug lord, no, ha? Mamamatay tao, land grabber, ang mga Amerikano. At yan po yung kanilang karapatan sa trial by jury. So si Trump, na naging presidente, naging dating presidente, at kasulukuyang presidente, convicted po ito, felon. Diba? Convicted felon siya of 34 counts. Diba? Manhattan jury. Mga pangkaraniwang mamayan humusga sa kanya. Sa kabilang banda, ito namang si Digong Karmadigong, sapagkat ang hukuman trial by palakasan ay kanyang kalasag at tabak. No, ha?
Nilang mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao, drug lord, land grabber sa buong pamahalaan, abay, nagagamit niya ang hukuman at palakasan laban sa atin ng mga mamamayan. Kaya kita mo, hindi siya napapanagot dito sa kanilang pangungurakot sa pondo ng PhilHealth. Kita niyo yun? Pero kung may trial by jury, abay, mabilis pa sa alas 4 na himas sa rehas ito. Sapagkat mismong taga-PhilHealth, mismong taga-PhilHealth, yung mga marami doon, halos lahat, karamihan doon, matitino. Wala lang sila magagawa dahil pag nagsumbong sila, masisibak sila eh. Diba? At di lang sila, baka pagkainitan, itukhang pati pamilya nila. Re-resbakan sila, no? Pero kung meron tayong grand jury, ang gagawin lang, no, katulad nitong mga empleyado sa DepEd at sa Office of the Vice President, na para mapansin ang katiwalayan. Ako, naniniwala ako, sinadya po nila yung mga pangalang Piatos, at yung mga Asim, kung ano-ano pa, no, mga pangalan, para mapansin. At kumbaga, maimbestigan, magtakayo ang mga taga-COA. Teka muna, mukhang matindi-tindi na ito, imbestigan nga natin ito. No? Pero siyempre, sa kasalukuyang sistema po natin, magiging yung mga taga-COA, abay, karamihan po dyan, di rin makakibo. Sasabihin lang nila mga langgam lang po kami, hindi kami po pwedeng hara-hara pagka nagtakbuhan ng mga elepanterean. Pabiro. Totoo naman yun sinasabi nila, no ha? Kaya hanggat hindi, pero pag jury justice system na, abay, yung pong mga clerk, dyan sa lahat ng tanggapan, kasi may obligasyon din silang kumanta magsumbong. So, igagawa lang nila yun ng love letter. Kung meron sila makuha ebidensya, kahit xerox nila, o kaya picturean lang. Picturean, may cellphone, may picturean lang ganyan, no? Pagkatapos, isusumite mo yan doon sa draft box ng grand jury, na matatagpuan sa lahat ng mga halls of justice. Nagkalat sa Quezon City, may halls of justice sa lahat na. Ng mga syudad at munisipalidad kung saan naroon, saan nangyari yung krimen. Lagak nila doon. At ang obligasyon naman itong mga grand juror ay paimbestigan ka agad. Siyempre, kikilatisin na, alin ba sa mga sumbong na ito, ang medyo, kumbaga, malaki ang pagkakahawig sa mukha ni katotohanan. Diba? So, kukunin nila yun, kakamadahin nila ito, number 1 ito na priority, number 2, bla bla bla. And then, tatawagin nila yung prosecutor, bistigan mo to. Ang prosecutor naman, kapag jury justice system na ang uso, hindi na kayang hawakan. Kahit pa ng presidente. Yung mga mayors, hindi naman na mahawakan yan. Kasi maging yung prosecutor, pag na halata ng grand jury, na hindi niya tinutupad ang kanyang tungkulin, maging siya matatrial by jury. So, pwedeng i-deputize ng prosecutor. Actually, yung mga police, NBI, in cases ng corruption, papel-papel lang yan. So, ang pinakamabilis na pamamaraan dyan, isupuin na lang ng grand jury, juris tecum. Diba? Office of the President, please submit these documents. Diba? Pagka na-isumite, siyempre, aralin nila, hindi naman mahirap pag-aralan yan Diba? Kasi, sino ba itong si Piatos? Pwede nilang hanapin yun. Pasikreto lang sila kung mag-imbestiga. So, hindi alam ng iniimbestigan na siya pala ay nasa hot seat na. Malalaman niya na may kaso siya pagka sinampa na siya ng indictment sa trial jury. So yan, hindi po obra itong matagal na dapat nahimas sa rehas itong si Digong kung jury justice system ang meron tayo. Ito pa, lutong Macau din ito.
Another Duterte black eye. Malampaya still. Hindi deal po ito. Ha? Malampaya deal anomalos. Pero ako tawag ko rito Malampaya still. Ninakaw po sa atin. Ha? Sa estimate na isang eksperto, abay tumataginting na parang hindi lang 100 milyon pesos 200 milyon pa yata o higit pa, no ha? Ang ninanakaw nila mula sa atin. No? Imbis na sa atin na mapapunta yun, dahil balik na sa gobyerno yung Malampaya, binenta nila. Mabuti na lang ngayon, pero hindi ko rin masabi kung mabuti nga ba talaga yun, no ha? Sapagkat binigyan daan ni Martires, ha? For all of his kasipsipan buto ni Digong, binigyan niya, pero hindi niya yata kasi hindi niya isinama si Digong sa akusasyon. Ha! Pambiro. At bantayan po natin dahil malamang pinalabnaw ni Martires ang kaso. Pinalabnaw ang kaso para maabsuelto yung mga bataan ni Karma Digong. Ano po ba? Again, katakot-takot na kwarta po nawala sa atin dito at hindi ito magtatagumpay. No? First round pa lang, knockout na ito kung ang hukuman natin ay trial by jury of we, the sovereign Filipino people. May kalasag tayo at tabak laban sa mga kawatan, sa idor, sa gobyerno. Mamamatay tao. Hindi rin dapat nangyari yung uplad tukhang ni Karma Digong kung may jury justice system din sa atin. Kasi hindi niya mapapasunod ang pulis. Dahil ang mga pulisman ay mananagot. Bumalik tayo sa PhilHealth. Dimiretso muna tayo rito. Ito. Nabigyan na po natin ito ng halimbawa kanina yung ginawa ni BP Sara at kung paano ito masasawata kung jury justice system na ang uso. Pero namnamin nyo na lang muna para po ay lalo ninyong maunawaan kung ano po yung ating ipinaglalaban. At siyempre, may kasabihan nga sa English a confused man would always say no. So pag kayo po hinikayat ko na magsama-sama po tayo, magbayanihan po tayo sa Juror People Power Revolution, abay kung hindi ninyo naunawaan ng husto, ito pong ating ipaglalaban, abay siyempre aayaw kayo. Unang-una, ang tanong nyo rin, bakit magkakakwarta ba ako riyan? Abay upo. Kasi pag jury justice system na po ang ating sistema ng katarungan, hukumang hurado na nating mga soberanong Pilipino, maliban sa ligtas po tayo, mga milyonaryo din po tayo. Hindi magtatagal yan. Baka tingin ko, siguro sa loob na 1 taon, lahat tayo ay mga milyonaryo na. Wala na tayong makikitang pakalat-kalat sa lansangan na kabataan para mga lakal, mamulot ng basura para madugtungan ng buhay nila. Wala na tayong makikitang natutulog yan sa kalye sapagkat gagamitin ng husto. Ito pong pera diyan po sa DSSUD na kinukulimbat lamang po nila. Yan po ay para sa mga housing projects yan. Economic, socialized housing. Dahil pag kinaukaw nila, agad sila maghimas sa rehas. So yan ang numero 1 deterrent. Kaya itong mga kasalukuyan natin mga kongresista at mga senador nag-iimbestiga yung Quadcom. Kung meron man silang dapat na ihain na panukalang batas, wala nang iba. Amendahan ng Bill of Rights, amendahan para maidagdag ang ating karapatan sa trial by jury. Pero malamang ayaw nila ng ganon. Kasi sila man, hindi na makapangurakot. Yung kanilang mga political dynasty, kusa pong mamamatayan. Kung juror na po tayo. Maniwala kayo sa hindi. Tingnan niyo yung mga bansa na may trial by jury. Meron ba mga dinastiya politika? Wala. Tingnan niyo Hong Kong. Napapanagot po nila ang mga kurakot nila roon. Malaysia, Singapore. Tingnan niyo po yung South Korea. Tingnan niyo yung Japan, Canada, Australia, USA, United Kingdom, the Netherlands, Germany. Lahat po ng mga mauunad na bansa, kung tawagin ng mga first world country,
Oh, ang common denominator po nila ay hukuman trial by jury. So, ganun din po ang mangyayari sa ating bansa. Hindi imposible na tayo ay umunlad pare-pareho sapagkat napakayaman po ng ating inambayan. Kayamanan na yung mga traidor, kawatan, abusado, salot na mga kurakot, no? Mga land grabber, mga mamamatay tao sa gobyerno lang nakikinabang. Ba't ganun? Bay, lahat tayo, pantay-pantay lang, di ba dapat? Tingnan nyo. Ito yung gateway talaga sa kaungasan sa gobyerno. Ito yung tinatawag ko palagi na riding in tandem para paslangin ang ating kinabukasan, karapatan, nating mga itsapwera. Kumulikotong. Sila nagpapasok ng mga traidor at kawatan. At pagka nakapasok na, siyempre, hawak nila yung hukuman trial by palakasan, patay tayo riyan. Hindi po ba? Meron pa ba tayong sample dito? Yan. Ombudsman Martires, nilaglag na sila doon. Ay, pambihira. Si Duterte nilaglag na rin pala. Bangko at mga sangkot sa 11.5 billion Pharmally scam. Abay, mabuti naman. Mabuti naman. Pero, malay natin, baka ito ay isang paraan ng noon ni Martires para mapigilan ng ICC na mag-issue ng warrant of arrest. Wala ka na, Martires. Tapos na. Wala ka ng habol pa. Naandun na sa deheg. Si Digong nyo. Pero alam nyo, ang ICC ay ala trial by jury. So, kung tutusin, itong mga Dutertards, mga DD shit, dapat pa nga magpasalamat at doon dinala ito pong si Digonggong, si Karma Digong. Bakit o kanyo? Una, mas protektado siya. Ang due process para sa kanya ay talagang ikinakasa. Paano? Bakit? Hindi po ba bago siya inisyuhan ng warrant of arrest, ay binigyan na siya ng paanyaya na sagutin ang mga paratang labang sa kanya? Ay hindi siya sumagot. Ayaw niya sagutin. Akala niya makakabuti para sa kanya yon. Of course, makakasama yon sapagkat madidinig lang yung kabilang panig. Yung panig niya hindi madidinig. Pero ano pa nga bang panig ang pwede niyang ipalusot? Wala naman talaga siyang kalusot-lusot dito. Bakit kamo? Siya na mismo umaamin. Pansinin ninyo. Pagkatapos lang ng mga investigasyon sa Quadcom, sa katuluyan na naglabas ng warrant of arrest ng ICC. Bakit ho kanyo? Sapagkat ito pong Quadcom ay isa pong pampubliko na pagdinig. So, lahat po ng naisiwalat doon is matter of public documents, kumbaga. Now, meron kung tawagin ay judicial notice. Pasok po yun sa judicial notice. Lalo na yung mga pag-amin ni Digong na tungkol sa Davao Death Squad, pinagmamayabang pa kanya, pinagmamalaki pa kanya, di ba? At itinuro niya rin sinabato na yan, mga Davao Death Squad itong mga to. Yan po ay admissions against interest. So, sa kabilang banda, ito pong si Karma Digong, pagkatapos na hindi siya sumagot, na-issue ng warrant of arrest, hindi pa rin natatapos ang pagbibigay sa kanya ng due process, ng proteksyon para sa kanyang karapatan, mga karapatan, Yun pong indictment ng prosecutor ng ICC, dadaan pa uli yun sa isa pang pagsasala. May dadaanan pa siyang pagkilatis. At yun naman po ay kung tawagin ay confirmation. Confirmation of the accusation. Diba? So dadaan pa uli yun sa pagkilatis ng 3 hukom.
kung talaga nga bang may batayan para siya ay tuluyang litisin, no, sa kasong hahabla, ikinakaso sa kanya. Di po ba? So kita mo yung katakot-takot na due process, no? Tapos binibigyan pa siya ng magandang akomodasyon, ala 5-star hotel, no, At syempre may aircon, may malamig doon. May kumot, malamang may heater din yun doon. Pag may aircon, may heater. Di po ba? Maganda yung kanyang kwarto. May lutuan pa. Pwede siya magluto ng kinilaw. Naalala ko tuloy ang aking birthday nga pala na aking apo na si Mael de Gur. Nung nakaraang araw, happy karang araw. Birthday sa iyo, apo. Ano po, no? Kasi naalala ko, kinilaw yung aming isa sa pinulutan. So, pwede siya magkinilaw doon sa kanyang kwarto. Diba? Mayroong pasilidad. Kung dito yun, doon siya ilalagay sa Manila City Jail, aba, pambira, baka mataniman pa siya ng baril doon at matukhang din. Bira. So, nakita na ninyo. Bibigyan pa siya ng libreng abogado kung talagang totoo na wala daw siya kwarta. Diba? 40,000 euros sa buwan. Sipin niyo yun. Samantalang yung kanyang mga biktima, anong binigay niyang process. Hindi due process, kundi funeraria process. Sa funeraria na pinroseso ang kanyang mga biktima. Ang birang patiso, Nako naman. At syempre, ang prosecutor doon sa ICC ay may tungkulin na kapag kami nahagilap siyang ebidensya pabor kay Karma Digong, kailangan niya ring ilapag. So kung meron talaga siyang ebidensya makuha, interview niya si Panelo kaya. Kasi si Panelo, sasabihin lang ni Panelo nagbibiro lang yun. Hyperbole lang siya. Diba? Diyan talaga mga Bisaya kung magsalita ang bira. Tatay ko po ay Bulanon, marunong din ako magsalita ng Bisaya. Nakasalamuha ko rin ng mga Bisaya nung ako'y nag-aral doon sa loob ng 2 taon, no? Pero hindi ako conforme dyan sa sinasabi ni Panelo na pagka-Bisaya, ganun daw. Kung makaputang na. Hindi po totoo yung sinasabi ni Panelo. Bakit hindi siya ang kinuha ni Karma Digong na abogado? Aba, ang alam lang ni Panelo, yung kalakaran sa hukumang trial by palakasan. Palakasan Suhulan mo na, dadaanin mo pa sa palakasan. Hindi pwede puro palakasan lang, kailangan may suhol din. Diba? Lalo na kung yung mga kaso ay ganito katitindi, pagpatay, pambirang patiso po. So, nakita niyo po ninyo yung ating pong mga binitawang ebidensya. Siguro naman yan, Martires admits corruption exists within Office of the Ombudsman. Nakita na ninyo. Si Ombudsman na mismo ang sabagay matagal na yan Meron pa nga ako na-discover dyan nung araw. Merong Memorandum of Agreement si Gloria Macapagal Arroyo at yung Office of the Ombudsman. At ang nakasa doon, kapag presidential appointee ang inaakusan ng korupsyon ay walang karapatan o hindi pwedeng imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Dapat dadaan siya sa jury of peers sa kapwa niya mga sekwataryo. Pambirang patiso. Pinaikutan nila hindi lamang umiiral na batas, kundi maging ang saligang batas na naglikha ng Office of the Ombudsman na siyang solamenting tagapaglitis ng mga kaso ng korupsyon. Gloria Macapagal Arroyo po may kagagawa nun. Wala na ba tayong baterya rito? Meron pa! Farmer scam! Pambira, Bagay kanina, parang naano na natin yan sa ang farmer scam. Malampaya still, tapos na rin yan. So, ikasalang natin itong ating tira. Hukuman trial by palakasan. So, mga
Ha? Kahanay ko sa puwersa 99.9%. It's a puwera. Alam ko na marami sa atin, karamihan pa nga siguro no? O halos lahat ay hindi naniniwala na may solusyon pa ang korupsyon. Pero meron po. At nasa kamay po natin ang susi. Pag tayo po ay nagkaisa, sa halalan na ito, ang iboboto lamang natin, yung pong juror advocate, no? Yung pong harap-harapan sinasabi sa kanyang mga posting sa Facebook man, social media, o maging sa interview na tinatanggap niya ang hamon ng team juror na kanya pong ihahain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Sila naman po ang ating iboboto. Kung dalawa lang, dalawa pa lang ngayon ang kumakasa sa mga senadores si Colonel Gringo Honasan at si Colonel Ariel Quirobin. So dalawa lang sila iboboto natin senador. At the same time, madali pang mabubuko pagka nagdagdag bawas ang COMELEC. No? At huwag ko tayo mahiya na ipangalandakan sa ating mga social media accounts kung sino ating binotong senador. Hindi po labag sa batas yun. Ang labag lang sa batas kapag ka may nagtangkang sumilip o pumilit sa'yo kung sino ibinoto mo. Diba? Pero kung tayo mismo, wini-waive natin yung ating karapatan na yun ay sinisiwalat natin mismo kung sino ating binoboto, deterrent po yan. Sa oplan dagdag bawas ng kumulikotong. Yan naman po ating iboboto at siyempre yung pa po iba pang requisitos, anti-China, pro-impeachment, pro-freedom of speech. Meron pang isa Anti-China. Yun, 4 na lang na yun. Ayos na yun. Di po ba? At siyempre, dry run po itong halalan na ito ng ating Juror People Power Revolution. Pero umpisan na rin natin sa ngayon pa lang ang pagbuo ng Partido KKK Demokratiko. KKK 2.0. At ang pangunahin nga nating plataforma, Juror People Power Revolution, pagpairal ng jury justice system sa bansa. Buuin po natin yan. Tayong mga nasa hanay ng puwersa 99.9% it's a puwera. Para sa darating na halalan, sa hanay na natin manggagaling, hanay natin mga it's a puwera, ang posible maging presidente, vice-presidente, senador, at hanggat maaari, lahat na ng halal na posisyon down the line. Hanggang sa mga counselor at kagawad. Kasama din po yun sa ating bubuin na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Kailangan pong gawin natin ito sapagkat ito lamang po ang salbasyon ng ating nasyon. Opo, sapagkat hanggat wala pong hukuman trial by jury na umiiral sa ating bayan, magpapatuloy ang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Ano po? At huwag ninyong alalahanin, kahit alaho tayong pera, okay lang yun. Nasa atin pong sandamakmak na boto. At kahit mag-ambagan pa po tayo ng piso-piso para merong pangkape ang ating mga volunteers, no ha? Kumain na rin ng pandesal kaya. At bacon and egg, no ha? Maliit na bagay lamang po yun sa atin. Sa abot lamang po natin makakaya. Pero mahalaga doon, magkakaisaw tayo sa isang mithiin at adhikain. Ilagay ang batas sa kamay nating mga soberanong mga mamayang Pilipino, which is the epitome of democracy. People power po ang demokrasya. Demos, which means people. And kratos, which means power. People power po ang demokrasya. At hindi magiging demokrasya ang ating bansa hanggat alahong karapatan sa trial by jury tayong mga mamayan. Gusto ba natin
nadanasin ng ating mga kaapu-apuan till His kingdom come. Ang dinadanas natin ngayon na madadagdagan pa yan, tandaan po natin, kung hindi tayo makapagluklok ng mga juror advocate, itong halalan na ito, patuloy na mangyari ang korupsyon at patuloy na mabubuko din naman sila kahit papano, pero patuloy din na hindi sila mapapanagot sa hukuman na palakasan na kontrolado po nila. So, ganito po muna ating palatuntunan. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.